Amen. Salamat po sa Panginoon sa ganda pong awitin. Okay lang po ba kayo dyan? Ayos lang. Akal be said there. Ganda. Di ba habang nakikinig po tayo sa salita po ng Panginoon, ay parang nagangat-ngat na rin tayo ng barbecue. Kebs. Ganun ba? Kasi pag uwi natin, yung ating mga damit ay talagang amoy. Kebs. So let us pray. Heavenly Father, we thank you, God, na dinala po ninyo kami ulit dito po sa inyong sanctuary, O God, upang kami po ay makapagpuri, O Diyos, makarinig, Panginoon, ng inyong pong mga salita, O God. Maturuan kami, Panginoon, ng patungkol sa inyong kaharian, sa inyong kingdom, O God. At nagpapasalamat kami sapagkat tunay na kayo po, Panginoon, ang dahilan, Lord, ng amin pong existence. Kaya dalangin po namin na patuloy po ninyo kaming hubugin, O Diyos, na naaayon sa inyong nais. Ang inyo pong lingkod, O God, ay kulang po, Panginoon, sa kaalaman at pangunawa, O Diyos. Kaya patuloy na gamitin mo, Panginoon, ang buhay na ito, O Diyos, upang patuloy na may bahagi, O God, ang inyo pong mga salita. Dalangin po namin that as we partake your word, God, linisin nga po ninyo kami at pakabanalin, O Diyos, upang ang inyo pong mga salita ay tunay na mag-penetrate, O God, sa mga buhay ng bawat isa po sa amin. Mangusap ang inyo pong salita, Panginoon, sa bawat puso, O Diyos, sa bawat tainga na makikinig, O God, sa gabi po na ito. At anuman na pagmamatigas, O God, mula sa mga puso, Panginoon, ng bawat isa na narito, dalangin po namin na kayo po, Panginoon, ang siyang mawawasak nito, O God, at magdadalisay, O God, sa puso po na ito, upang, Lord, kayo po, ang banal po ninyong Espiritu, ang siyang maghahari, Panginoon, sa bawat buhay, O God, ng bawat kapatid na narito. Itinitiwala po namin sa inyo, O God, ang lahat ng aming mga mapapag-aralan, ang lahat ng aming mga mapapakinggan, ang lahat ng aming mga mababasa. Dalangin po namin na patuloy po kayo, O Diyos, na maitaas, O God, at patuloy, Panginoon, na magturo, O God, maglinis, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Sa inyo po lahat ang papuri at pasasalamat in Jesus' name. Amen. So, ereb to po mga kapatid. At patuloy po tayo na mag-aaral dito po sa chapter 18 ng book ng Mateo. So patuloy po nating tinitignan yung mga qualities ng isang mananampalataya, kung sino ba yung candidate na pwedeng pumasok sa kaharian ng langit. Laging ganun ang scripture, as we see the scripture, as we read the scripture. Ito po yung salamin natin. No? Ito yung sinasalamin po natin yung ating buhay sa banal po na kasulatan, sapagkat nais po natin na sa pamamagitan ng pagtuturo mismo ng Panginoon ay maging qualified tayo. Diba? Maging qualified tayo na makapasok doon po sa kanyang kingdom. Walang ibang resources, walang ibang libro, walang ibang platform na pwede po nating lapitan maliban sa salita po ng Panginoon, ang Biblia, kung gusto po nating pumasok, diba, sa kaharian po ng langit. At lagi ko po itong ini-example kasi tayong lahat po ay mga OFWs. No? Sino po sa atin ang hindi OFW? Lahat tayo ay mga manggagawang Pilipino na nakabase sa lugar po na ito. No? At bago tayo pumunta sa lugar na ito, lagi ko pong ini-example yun, may requirement ang Israel.
Marami siyang mga requirement. Yung iba nga sa atin, nagtagal sa medical. Diba? Nakatulad ko, nagtagal po ako sa medical sapagkat yung pinagme-medicalan pala namin ay nagtatanim ng sakit. Wala kang sakit pero tinatamnan. Di ba ng sakit for the sake of income. Di ba sa marami pong ganon yung gumagawa sa bagay. Pero may mga requirements. Sa Taiwan, mga kapatid, matindi yung requirements, no? Sa ibang mga company, no, na talagang ang requirements nila ay dapat ganito yung height mo, kasi matataas po yung mga machines nila. Dapat with pleasing personality. Diba? Pag sa semiconductor company ka, dapat malinaw yung mata mo. Diba? Para makita mo yung mga, yung mga gawain niyo, Pastora, yung mga circuit. Diba? Yung mga IC na inilalagay sa board, no, na kanila pong mga ginagawa. May mga requirements. Ang mundo may requirements. Kahit papasok ka sa trabaho, may requirements. Kahit na janitor lang, may requirements. Kahit sweeper lang, di ba, sa city or sa Metro Manila, yung mga ganon, sa syudad, ay meron pong mga requirements. Kaya hindi tayo nagtataka na ang pagpasok sa kingdom, which is the highest destination ng tao, ay matindi rin po yung requirement, di ba, na ibinibigay ng Panginoon. And yet, so many Christians ang hindi nagpapahalaga nito. Di ba? Hindi nagpapahalaga nito. But as we study yung scripture, matindi pala yung requirements ng God. Napakatindi pala ng kanyang basehan, napakatindi ng kanyang ninanais sa kahit na sino man na gustong pumasok sa kanyang kingdom. Walang papasok doon na hindi sumusunod. Di ba, sa sinasabi po ng banal na kasulatan. So last week, napag-aralan po natin na itong mga disciples ay hindi po sila kaiba sa atin. They are also just human. Sa isang company, makikita po natin na may mga sip-sip, di ba? May mga pabida, kasi gusto nila yung mas mataas na position. Gusto nila yung matanyag po sila para sila po yung maging leader. Kasi kung maging line leader ka lang, di ba, sa isang bay, it is a great honor. Di ba na you will handle people, no, sa bay na yon or doon sa working place po na iyon. So itong mga disciple, nakakatuwa that as we learned from last week through the preaching ng ating po to the sharing of our sister May Grace, nakita natin na itong mga disciples din pala ay nagtatalo-talo, di ba? Sino sa atin yung pinakadakila? Sino sa atin yung pinaka-great? Kasi sa standard po ng mundo, sino po yung mga kilalang mga tao? Sino po yung mga great na mga tao? Di ba, yung mga may great minds, may great inventions, di ba, yung maraming pera sa bangko, yung mga ganun ba? Yung good-looking personality, nabasa ko dati na merong isang mama sa Saudi, somewhere in Saudi Arabia yata. Ang laki ng problema niya. Alam niyo kung anong problema niya? Dahil lang gwapo-gwapo niya. Diba? Sa tuwing nakikita po siya ng mga babae, pinagkakaguluhan siya. Kasi napakaganda talaga ng kanyang looking. Napakaganda ng kanyang looks. Meron po ba kayong kilala na ganito? Hindi yung nagyayabang lang problema niya na gwapo siya. Kaya problema niya na maganda siya. No? Pero makikita po natin, mga kapatid, na sa basihan po ng Panginoon, pagdating po sa greatness, hindi ayon sa standard ng mundo. Walang ganon. Ang ginawa po ng Panginoong Jesus, nung nakita niya na hindi
Hindi naman binanggit po sa kanya, pero dahil po sa siya po ay all-knowing, katulad ng binanggit ng ating sister the last time, sabi niya, alam niyo yung standard ng kingdom? Kaibang-kaiba siya. Because if you wanted to be great, you need to be humble. Ang hirap nun You need to be humble, no? Humility pala yung requirements ng God. Kung gusto nating maging great. At minsan ang understanding minsan ng tao, pag sinabi mong humble ka, magsusuot ka ng mahabang palda, di ba? O kaya long hair, di ba yung mga ganon? Kulot. Nakadamit ng white, nakasapatos ng white. Pero that is not humility. Alam mo, ang example ng Panginoon sa atin last time, if you want to learn humbleness or humility, tignan mo yung bata. Tignan mo yung bata. So just imagine na lang, no, nag-aaway-aaway itong mga disciples. They wanted, all of them are saying na, hindi, mas dakila ako, mas dakila siya, mas dakila si ganito. Pero sabi ni Jesus, if you want to be great, you need to, sabi nito, tumawag siya ng isang bata at yun po yung example sa kanila. So, upon hearing, mga kapatid, na yung standard pala ng Panginoon is humility or humbleness. This is a continuation kung paano po tayo magiging great influence sa ating kapwa mananampalataya. Papaano po ba natin mapiprevent yung ating sarili upang ang bawat mananampalataya na kasama po natin ay hindi tayo maging dahilan ng pagkakasala nila. Ito po yung topic ni Jesus, no? Dito po sa Matthew 18 verse 6 to 9, no? 6 to 9. Sabi dito, datapwat sino bang magbigay ng ikatitisod sa isa sa maliliit na ito. Hindi sinabi na yung mga bata. Ang binabanggit po ng Panginoong Hesus dito ay, sabi dito, yung mga maliliit na ito na alin nagsisisampalataya sa akin. He is pertaining to the disciples. He is pertaining to the believers. Kasi during those times, hindi pa po sila marami. Kokonti pa lang po sila. So, ito po yung binabanggit ng Panginoon na sabi niya, kung sino man ang magbigay ng ikatitisod sa isa sa mga believer na ito, sa isa sa mga disciple na ito, sa isa sa mga nagsisisampalataya sa akin, sa isa sa mga naniniwala sa akin, sabi dito, ay may pakikinabangin pa siya kung bitinan, medyo maganda pa yung translation niya, ay may pakikinabangin pa siya kung bitinan ang kanyang liig ng isang malaking batong gilingan at siya'y ilubog sa kalaliman ng dagat. Grabe ka naman, Lord. Di ba? Ang tindi naman ng sinasabi nito. It is Jesus Himself who is speaking to those people at that time, no? Sabi dito sa translation ng Bible ko dito, mas mabuti pa ang isang tao ang siya'y bitinan sa liig ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kalaliman ng dagat. Ang sinasabi po ditong gilingan ng bato, kapatid, ay hindi katulad ng gilingan natin ng puto, di ba na maliit lang. Pag sinabi, kung tayo po ay nakapunta doon po sa Catherine, sino yung nakasama noon? Ay, hindi pa na pwede to. Sino yung kasama noon? Ayun.
Nakita natin yung mga gilingan ng bato nila noong araw. Kasi iba po yung pagpuproseso nila sa mga products nila noong araw. Ito yung sinasabing gilingan ng bato na si Ate Bel yata yon yung parang nag-act as a donkey, 'di ba? Hinila, napakabigat po ng bato po na iyon. So, mula dito sa ating napapakinggan mga kapatid, ano po yung ibig pakahulugan nito? Ano ba yung mensahe ng Lord sa bawat isa po sa atin upon hearing this word? Una sa lahat, grabe pala ang pag-ibig ng Diyos sa mga believer. Grabe pala ang pag-iingat ng Lord sa mga mananampalataya at sa mga believer. It is a joy to know that. It is really a joy to know that na tayo po ay pinoprotektahan, ang bawat mananampalataya ay pinoprotektahan po ng Lord sa kanyang kapwa mananampalataya or sa mga tao outside the church. Kasi sabi dito, di ba? Mabuti pa sa isang tao, kahit na sinong tao, mananampalataya man yon, hindi man po yun mananampalataya, pero grabe ang pag-iingat ng Lord. If you will become an emissary to a person upang siya po ay magkasala. No, sabi dito, ang sino mang magbigay ng ikatitisod. Alam mo ang sinasabi ng Lord, mabuti pa sa kanya, bitinan siya ng malaking bato at ihulog sa dagat. Mas mabuti pang mawala na siya. Mas mabuti pang malunod na siya doon. Mas mabuti pang hindi na siya mabuhay kaysa magsilbing katitisuran ng kahit na sino man sa mga mananampalataya. So grabe yung protection ng Lord sa atin. Na sino man ang mag-touch pala sa bawat isa po sa atin, whether it is a believer or a non-believer, grabe yung dito ng Lord. No? Grabe po yung kanyang pagpaparusa doon po sa tao na yon na nagiging sanhi, di ba, sa pagkakasala ng bawat isa. So sabihin mo sa iyong katabi, hindi ako nagiging sanhi. Walang parang ayaw niyong tanggapin. Parang gusto niyong maging sanhi sa pagkakasala ng iba. Hindi ako magiging sanhi ng pagkakasala mo, kapatid. It is a warning to believers, mga kapatid. It is a warning really to believers na hindi ako magiging sanhi ng pagkakasala mo. Ngayon, maaari niyong tanungin sa akin, paano ba ako magiging sanhi ng pagkakasala ng aking kapatid? Kasi sinasabi dito ng Lord, yung mga believers yung mga maliliit na may pananampalataya. Yung mga group of believers na may pananampalataya, di ba, sa Panginoon. Paano ba tayo nagiging sanhi, di ba, sa pagkakasala ng iba, no? Kasi sabi dito, kahabag-habag ang daigdig sa dami ng tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga maiiwasan ang pagdating ng tukso, ngunit kakila-kilabot ang sasapitin ng taong pinanggalingan nito. So, paano tayo magiging sanhi ng pagkakasala ng iba? Una sa lahat, makikita po natin na pwede natin gamitin ito in a direct way. Planuhin mong tuksuhin yung kapatid mo. Planuhin mo na galitin siya. Diba? Planuhin mo na ibuli siya. Mahilig tayo sa ganun Diba? Pagtawanan yung I'm sorry Lord kasi ganyan din ako. Diba? Pagtawanan yung itsura niya. Pagtawanan yung sinasabi niya. Diba? Inisin yung pananamit niya. Diba? Marami
maraming ganon sa kapanahunan po na ito. Direct way. Direktang tentasyon. Hindi mo mapigilan yung bibig mo. And this is a practical lessons, no? It is a warning for believers. Mag-act ka as mataas, di ba? And you will look down your brethren or your other believers. O kaya, ipagmataas mo yung iyong liberty. No? Kanta-kanta ka dyan ng worldly songs, YouTube mo pa, i-TikTok mo pa, sayaw-sayaw ka kasama ng mga unbelievers. And what do you think your other fellow believers will think of you? Diba? Masakit yun. Kasi kahit ako, makikita ko kung may isa sa mga kapatid po dito na nag-i-enjoy sa gawain po ng mga unbelievers, masakit yun. Ewan ko kung nararamdaman nyo yun or nararanasan po ninyo yun. But do not put, diba, wag mong gawin, diba, yung direct na temptasyon sa iyong kapatid. O kaya pagpustahan, o nagpupustahan, no? Ito, mapapasagot ko to, or whatsoever. Para mga kabataan, no? Para mga kabataan. Direct na temptation. O kaya, ano pa yung mga ibang ginagawa ng mga mananampalataya? Utangan mo yung kapatid mo at hindi mo bayaran. Dito na talaga tayo magkakabate. Dito na talaga tayo hindi magkakabate. Galitin mo. Diba yung kapatid mo? Ipahiya mo yung kapatid mo. No? Kasi kapag nagalit siya, magkakasala siya. Kasi wala siyang humbleness. Diba? Siyempre kapag sinaktan mo siya, magre-retaliate siya. Magre-retaliate siya. At magsasabi din siya ng higit na, o kaya ito, hindi mo ma-appreciate yung luto niya. Diba? Isa na i-appreciate mo yung luto niya, sasabihin mo, bakit ganyan? Diba? Pinaghirapan niya yung kapatid. Diba? O kaya kahit, ba't ka tumatawa, Sister May Grace? Madalas ganun, masakit yung ganon, diba? Masakit yun sa buhay ng isang nagpe-prepare na feeling niya, ang sarap-sarap ng luto niya. Pinaghirapan niya yun, ang daming YouTube na pinanood nun. Diba? Tapos pagdating sa pagkainan, bakit ganito? Diba? You will put your brother and sister into anger. Do not cause others. Huwag mong ilagay yung sarili mo. Kasi kung ilagay mo yung sarili mo na maging sanhi sa pagkakasala ng iyong kapatid, ang sabi ni Jesus mismo, mas mabuti pang lagyan ka ng bitin sa liig at itapon ka sa dagat. Lunurin ka na lang doon. So, ganun yung pagtingin ng Panginoon. I'm sorry to say, si Lord po yung nagsasabi po nito. Kasi mahalaga sa Panginoon ang bawat buhay ng bawat mananampalataya. Are you happy with that? Amen. Diba? Are you really happy hearing that? Na grabe po yung pag-iingat ng Lord, diba, sa bawat isa po sa atin. Do not cause anyone to sin. Lahat tayo pumalpak sa bagay na ito. Kaya nga patuloy na inuulit po sa atin ng Panginoon na ito po yung standard, diba, ng kanya pong kaharian. Sabi niya, hindi maiiwasan na may mga sanhi ng pagkakasala, hindi maiiwasan na darating yung mga tukso. Huwag mo nang sa sinasabi po dito ng Lord, kung alam mo ang tukso, huwag mo nang ipilit. Minsan sa plat, natutukso tayo sa mga wine. Diba? Minsan nagkakahilo-hilo na tayo. Diba? Kasi, alam mo yan, sad to say, but it is a reality. It is really a reality. Magaling yung isang kapatid maghalo-halo. Di ba?
Tapos pag nahalo-halo na, tikman mo, tikman mo, tikman mo, tikman mo. Masarap. Diba? Maganda kung tayo-tayo lang. Pero wag nating gagawin kapag may mga hindi mananampalataya na kasama natin, ano na lang ang ibig, ano na lang ang magiging pagtingin nila, di ba? Sa bawat isa po sa atin. Lalo na yung mga nagsisimula pa lang, di ba, na mga mananampalataya. O kaya, invite mo yung kapatid mo. Di ba? Araw ng pagsamba, din muna tayo sa birthdayhan. O kaya magpakulot muna tayo. Magpa-straight, magpakulay. Di ba? Kasi yun naman talaga ang labas din ng mga nagkukulot, nagkukulay kasi pay off din nila. O kaya mag-apply muna tayo sa USA, malapit lang. Di ba? Kaya sa Germany and whatsoever. Ginawa mo pang dahilan, di ba? Ang mga bagay na ito upang ang iyong kapatid ay magkasala, naging sanhi ka sa pagkakasala ng iba. No? Sabi dito sa verse 8, maari ding na yung temptation ay indirect. Hindi direktang sa iyong kapatid, pero prinubok mo siya para po siya ay magkasala. Kunyari, chinismis mo siya. Di ba? Chinismis mo yung kapatid mo, chinismis natin yung ibang tao, tapos nalaman ng kapatid na yon, siyempre, may pakpak ang balita, di ba? May tainga ang lupa, may pakpak yung balita, nakarating ngayon sa kanya, yon, iba na namang usapan, di ba? You hurt, di ba, yung iyong kapatid. Kaya nga ang Bible lagi niyang sinasabi, kung may issue ka sa kapatid, go directly, di ba, sa kapatid na yon. Pero minsan mahirap po kasing gawin yon. Kaya mas napapanatag po yung iba po sa atin na pag-usapan na lang. Di ba? Pag-usapan na lang. Not knowingly na hindi pala yon yung kalooban, di ba, ng ating pong Panginoon. O kaya, isa kang leader ng isang company. Sino po sa atin? Ang isang leader ng isang company. And you will put your employee, di ba, na magkasala. Di dayain mo na yung dayain mo na yung sinulat mo dyan. Imbes na 275, gawin mo na lang 375. Di ba? Di may kita ka. Maraming mga ganon sa kapanahunan po natin ngayon. Pero sinasabi po sa atin ng Lord, huwag tayong maging dahilan o maging sanhi, di ba, sa pagkakasala ng kahit sino man sa atin. So, ibig sabihin nun, we are going to love each other, na katulad ng lagi pong sinasabi sa atin ng Panginoon, magbantayan sa bawat isa, magtulungan, di ba, sa bawat isa. O kaya huwag nating papagurin, di ba, yung isang kapatid, at tayo po ay hindi natulong, di ba, sa kapatid po na yun. Dito po sa sa verse 8, sabi dito, kung ang iyong kamay o paa ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, kamay o paa. Sabi dito, putulin mo iyon at itapon. No? Grabe, ang dami sigurong walang kamay at walang paa. Di ba? Kapag literal na pinutol mo yung iyong kamay at iyong paa. Pero ang sinasabi po dito, mga kapatid, yung sinasabi ko po kanina, kung ang kamay mo yung nagiging dahilan ng iyong pagkakasala, o kaya yung paa mo, yaya ka ng yaya sa isang kapatid, hindi naman yun nagbibigay sa kanya, di ba, ng pagkaunawa or commitment, di ba, sa Panginoon. O kaya gawa ka ng gawa, hindi naman yun nakakapagbigay, di ba, ng glory sa Panginoon. Sinasabi po ni Jesus po dito, ay kailangan you will end, tanggalin, putulin kung ano man yung nagiging sanhi ng iyong pagkakasala. Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na walang hanggan, na putol ang isang kamay o isang paa. Wala masyadong theological dito, di ba? It is a practical lessons. It is a warning to believers. It is a warning to the disciples na nag-aaway-away kung sino po yung pinaka-dakila, di ba, sa kanila. If you want to be great,
You need to be humble, sabi ng Lord. And if you want to be humble, do not make any effort na maging dahilan, di ba, sa pagkakasala ng kahit na sino man sa mga kapatid na minamahal, di ba, ng Panginoon. Yung isang paa, yung mabuti pa, sabi dito, di ba, na kaysa kumpletong yung dalawang kamay o dalawang paa na itatapon sa apoy na hindi namamatay. Dito kay Mark, maganda po yung kanyang input dito. Sa Mark chapter 9, verse 42 to 48. Basahin natin. Sabi dito, mabuti pa sa isang tao na siya'y bitinan sa liig ng isang malaking gilingang bato at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala sa isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin, mga believers. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mas mabuti pa ang pumasok sa buhay na walang hanggan na putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mapunta ka sa impyerno sa apoy na hindi namamatay. Paano nalaman ni Jesus to? Di ba, na doon pala sa lugar na kapupuntahan ng mga nagiging dahilan o nagiging sanhi sa pagkakasala ng mga believers, ay mapupunta sila doon po sa apoy, na doon sa lugar, sa impyerno, na kung saan ang definition ni Jesus sa impyerno ay may apoy na hindi namamatay. Ano pa? Dooy hindi namamatay ang mga uod. Sino sa inyo ang may may gusto sa uod? No? Ano pa? Anong ginagawa ng mga uod na ito? Na kumakain sa kanila at ang apoy. Ang mga uod sa impyerno, si Jesus ang nagsasabi nito, He knows exactly what hell looks like. It is a place of torment. Sabi nga, it is a place na kung saan may apoy, ang hirap kayang masunog. Pero walang kamatayan kasi doon eh. Tapos may uod pa, gara. May uod. Na hindi namamatay yung uod. Sabi dito, hindi namamatay yung uod, ay yung uod po na yon ang kumakain sa isang tao o sa mga tao na nagiging sanhi ng pagkakasala ng kahit na sino mang mga believer. So the next time pala we will say something to our brethren, matakot tayo sa Panginoon kasi baka ang bagay po na ito, di ba, ay magiging dahilan ng kanyang pagkakasala. Sabi pa dito, paano pa tayo magiging sanhi ng pagkakasala ng ating kapatid? By not living a good example to them. Di tayo nagbibigay ng good example sa kanila. Wala tayong ipinagkaiba, di ba, sa ating mga kapwa mananampalataya. Good example. Hindi tayo nagiging good example sa mga kapatid, especially doon sa mga nagsisimula pa lamang. No? Kasi yung binabanggit po dito ng Panginoong Jesus, na yung mga paa mo, ano po yung nakikita nila? Ano, sa mga kamay natin, mga kapatid, ano yung madalas na ginagawa ng kamay mo? Sister Tess, nag-scrub, diba? Nagmamap, nagpapakain, nag-ispondya, ano pa? Naglalaba. Are you not using your hand para bugbugin yung amo mo? Diba? Siyempre hindi. Hindi mo yung gagawin. Diba? O kaya ginagamit mo yung iyong kamay to help the needy or to help the other. But if you fail to set a good example to people, kahit sa ating pong mga employer, minsan kapag inis po tayo, makikita po natin na minsan talagang ang pagbagsak ng mga gamit
ay matindi. Pati yung mga pintuan ay matindi. We will live a good example sa buhay po na ito. Kasi we are believers, di ba, of the Lord Jesus Christ. At hindi lang yung may failure ka sa good example, kundi you will fail to lead other people to live a life na may katuwiran o yung righteousness na sinasabi. Hindi tayo nagiging, minsan as we check ourselves, kahit po ako, nagiging good example ba ako ng isang buhay na may katuwiran? Kasi kung hindi, kapatid, ano yung pwedeng i-imitate ng mga tao na nakakakita sa akin at nakakakilala sa akin? Kaya nga sabi pala ni Paul, imitate me as I imitate Christ. Sino po yung ating ini-imitate? Is it Christ? Kung i-imitate natin si Pastora, maganda na si Pastora, ang ini-imitate po niya ay si Kristo. Sino yung madalas nating tinitignan? At sino po yung madalas natin na tinutularan? Nawa ang Panginoong Jesus at ang mga tao na nagsisikap, di ba, na makasunod po sa Panginoon, ang ating pong tularan. At sabi po dito, kung ang mata mo, naku po, kung ang mata mo, ano po yung madalas na ginagawa ng mata? Tumitingin. Di ba? Nagbabasa. Nanunood. Ano pa? Nag-uusisa. Nanghuhusga. Ano pa yung ano pa? Sino po sa atin ang may 20/20 vision pa sa katanahunan na ito? Wow. Wow. Sana all. Sana all. Kung ang mata mo, sabi niya, ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala is speaking to the believers, dukutin mo ito at itapon. Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na walang hanggan, na bulag ang isang mata, kaysa may dalawang mata kang itapon sa apoy ng impyerno. So ano yung mga sinabi dito? Yung kamay, yung paa, yung mata. Ito yung madalas na ginagamit natin, mga kapatid. Dito, ang hirap kayang gumawa ng walang kamay. Ang hirap din pumunta kapag wala kang paa. Di ba? Pwede may wheelchair ka, pero kailangan mo pa rin ng may paa na magtutulak sa'yo. Di ba? O kaya, paano ka naman makakakita kung wala kang mata? Ito po yung mga pinaka-importanteng bahagi sa katawan po ng tao na binabanggit po ng Panginoong Jesus na ingatan ninyo. Ingatan ninyo ang inyong ginagawa. Ingatan ninyo ang inyong pinupuntahan. Ingatan ninyo ang inyong nakikita. Sapagkat kung gagamitin mo ang iyong kamay, sinasabi ni Jesus sa mga disciples, ang iyong paa o ang iyong mata upang magkasala ka at maging sanhi sa pagkakasala ng iba, you will not enter, we will not enter, nobody can enter the kingdom of God. Marami pa pong mga lessons ang makikita po natin, mga kapatid, as we study dito po sa chapter 18. Pero ang pinakabuod po ng mensahe ng Panginoon sa atin sa gabi po na ito ay huwag mong gamitin ang buhay mo upang ang gawain ng kaaway, upang ang gawain ni Satan ay mas higit na makita kaysa gawain ng Panginoon. Nawa ang mga buhay po natin ay tunay na maging kagamit-gamit sa kingdom po ng Lord. At ingatan po natin ang bawat mananampalataya sa lugar po na ito o sa lugar na pagdadalhan po sa atin ng
Panginoon. So let us pray. Heavenly Father, nagpapasalamat po kami, O Diyos, sapagkat mula po sa amin pong mga napag-aralan, O God. Minsan pa, ipinakita po ninyo sa amin ang inyo pong pag-ibig, O God, ang inyo pong pasensya, Panginoon, sa amin, ang inyo pong pagpapatawad, O God, ang inyo pong pagbibigay sa amin ng modelo, O God, sa inyo pong kingdom, O God, sa iglesia po na ito, O Diyos, na makita namin ang bawat kapatid, O Diyos, ay mahalaga, Panginoon. Ang bawat kapatid ay dapat po namin mahalin, O Diyos. Ang bawat kapatid ay dapat po namin i-lead, O God, into a life na maging kaluguran, Panginoon, ninyo. Dalangin po namin na ang mensahe po na ito ay tunay na palaging makita po namin, palaging maalala po namin, O Diyos, every time na may mga temptations, O God, nakakaharapin, Panginoon, ng bawat isa po sa amin. At ang bawat membro, O Diyos, ng iglesia po na ito ay magkukumit, O God, ng amin pong mga sarili, O Diyos, upang ang mabuting kapakanan, O God, ng bawat isa ang siya nga po namin higit, O Diyos, na pangalagaan. Madakila ka, Ama, at salamat sa inyong mensahe, Panginoon. Salamat sa inyong warnings, O God, sa bawat isa po sa amin. These things, O God, ay inyo pong itinuro sa inyo pong mga disciples sa kapanahunan po na ito, O God, nakasama po ninyo sila. At ngayon ay amin pong binabasa, O Diyos, amin pong pinapag-aralan sapagkat ang banal na Espiritu ay inalaw, O Diyos, ang mga bagay na ito namin pong malaman upang sa ganon ay kami po, Panginoon, ay tunay na makatupad, O Diyos, sa mga naisin po ninyo sa buhay ng bawat isa po sa amin. Sa inyo po lahat ang papuri at pasasalamat in Jesus' name. Amen.